Inerrancy of the Bible mula sa Group 3. Ang mga salita ng Diyos ay kinasihan ng banal na Espiritu. Kaya ito ay nangangahulugan lamang na walang kamalian at walang makikitang mali, sa halip ito ay nagpapahayag ng perpektong katotohanan. Ang mga salita ng Diyos ay hindi maaaring baliin. Ito ay nagpapahayag ng mga katotohanan, walang mga kasinungalingan o pagkakamali. Ang mga salita ng Diyos ay nasusulat sa iba't ibang pamamaraan at sa iba't ibang estilo ng kapahayagan ng mga pangyayari at ng mga kasaysayan at ng mga kwento sa iba't ibang pamamaraan. Halimbawa, ang mga epistles or ang mga sulat ni Apostol Pablo na nagtataglay ng mga salaysay tungkol sa mga suliranin ng iglesia, kung saan siya ay nagbibigay ng mga payo kung paano malulutas sa mga suliranin ito. Halimbawa, ang epistles sa Romans, Corinthians at ang Timoteo. May mga bahagi din ng Biblia na naglalaman ng genealogy o ang mga dokumento tungkol sa mga listahan ng mga henerasyon ng mga bawat mga lahi. Tataglay ito ng kasaysayan mula sa halimbawa nito ang Genesis, Matthew at Lucas. May mga bahagi din na kasulatan na nasa sulat bilang pagpapahayag ng mga kasaysayan ng mga aktwal na pangyayari, mga lugar, panahon at mga pangyayari tungkol sa mga bansa, mga tao, at ito ay nagtataglay ng mga mabuti at mga masasamang pangyayari. Halimbawa nito ang Joshua, Judges, Ruth, Samuel, Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Matthew, Mark, Luke, and John, and Acts. May mga salaysay din sa pamagitan ng parabola. Ito ay mga aral at mga salaysay mula sa mga pangaral ng ating Panginoong Jesus. Halimbawa nito ang Parable of the Lamb, Pharisees and Tax Gatherer, the Good Samaritan, Parable of the Sower. May mga bahagi din ng kasulatan na nagpapahayag ng mga propesiya mula sa mga propeta na nagpapahayag ng mensahe ng Panginoon tungkol sa mga babala at ang panawagan. Halimbawa na ang Daniel, Ezekiel at Pahayag. At may mga aklat din na naglalaman ng mga kautusan na sinulat ni Moses sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. May mga aklat din na naglalaman ng mga tula at mga awit. Halimbawa ang Job, Psalms, Proverbs, Song of Solomon. Ito ay naglalaman ng mga damdamin ng mga tao, ng sakit, pagdurusa, pagpapala, pagpupuri at karunungan. Yan. Ang mga salita ng Diyos ay nasusulat sa iba't ibang pamaraan.